And we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Yeah. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Oh. Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Oh. Ba't niya linagay doon? Tama Tama yan. sinabi ni chairman. But let's start from the beginning. Where did the funds come from? Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, hindi naman hulalala ang problema natin na to sa baha kung hindi dahil sa kapabayaan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ang dating ho kasi ganito, hindi ko alam kung ako lang ha, baka pati yung mga kasama natin dito sa PH Update, ganito rin ang sentimiento. Ang dating ho parang naaabsuelto ang administrasyon nitong si Marcos Jr. sa nangyayaring kaliwat ka ng baha na to. Pagkatapos ho niya sinabi yung mahiya naman kayo, ang dating parang naging naghugas kamay ho ang administrasyon. Tandaan ho natin mga kababayan, hindi ho magkakalakas ng loob itong mga kontraktor na to, itong mga congressman na to, kung wala ho silang kasabwat dyan sa executive department. Anak ng tokwa, nasa inyo ang pondo sa DPWH, ilalabas nyo ang pondo, i-award nyo dito sa mga kontraktor na to, tapos makikita nyo, ganyan, kaliwat kanan ang nangyayaring baha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ganon-ganon na lamang ang lagay. Diba? Nakukulangan ho tayo sa galit nitong si Marcos Jr. Kaya ang tanong ho natin dito mga kababayan, sa ating mga kasama dito sa PH Update, naniniwala ba kayo sa suspetsya ng ating mga kababayan na maraming kasabwat sa Executive Department itong mga kontraktor na to, hindi lang dyan sa House of Representatives? Ha? Naniniwala ho ba kayo mga kababayan? I-comment nyo na ho sa baba. Dahil tayo dito sa PH Update, mahirap ho tayong kumbinsihin dito na mga congressman, na mga kontraktor, na mga local government official lang ang kumita dito sa bilyong-bilyong flood control project na to, na kung saan kitang-kita nyo naman ho na palsipikado, hindi gumagana ang mga ghost project. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Department of Finance Department itong si Marcos Jr. dumalo ho dito sa hearing nitong si Senator Rodante Marcoleta. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Tuloy-tuloy na ho ito mga kababayan. Lahat ng magtatanong, ika nga, magkakabistuhan, magkakabulgaran na, magkakalabasan na ng baho dito sa video na to. Heto na ho. Mr. Chair. Yun. Oh. Let me make another clarification. Confirmation Kanina po sinabi namin yung total flood control budget ay 849. Yun pong 849 billion was only for 2022 to 2024. Ang total po from 2022 to 2025 is actually 1 trillion 200 billion 308 million 300,000 or 1.2 trillion pesos. For the record po. Let me now shift to Senator Tulfo for a very, very few questions. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may we invite the COA district head in First District in Bulacan and the Bulacan DPWH First District Alcantara to be present next hearing, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite the COA First District of Bulacan and the District Engineer First District Alcantara to Certainly. for next hearing? Director General, please take note of the request. All right. Now let me direct my question to the Department of Public Works and Highways. Alright. Mr. Secretary, Dito tayo. based on the list released by the President, there are top provinces with flood control projects. Dito ho tayo kay Amerikano. Amerikano to eh. Amerikano ang accent. Kayo naman di pa tapos. Baka pagsabihan tayong fake news nitong si si Eric Sylvester. Amerikano ang accent. Kayo, wag kayong kagad na nagagalit naman kayo kagad. Hindi ko sinabing Amerikano siya, sinasabi ko Amerikano ang accent niya. Okay na, tuloy mo na, Brad. Okay. Pero they're not on top of the list na flood-prone area. Like Cebu with 414 flood control project, Isabela 341, Albay 273, Leyte 262, Camarines Sur 252. Tinitignan ko po itong listahan. Wala po sila dito sa top 10 flood-prone province.
Ang number 1 po dyan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Ang tanong ko po, Mr. Secretary, ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko kung saan niya gustong ilagay yung pondo niya? Mr. Secretary. Your Honor, as I have explained, actually po, yung paglalagay po ng projects, ng flood control projects, under the National Expenditure Program po ito, no? Under the National Expenditure Program, meron po kasing allocation for each engineering district. Allocation po. And then, if you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 70% of that should go to the core program of the department, which is National Road Program Management and bridges, and of course flood control projects. So, ito po yung core program ng department. So at the end, these are prioritized, and 70% of the 1 billion, as I said, 1 billion, theoretical 1 billion, can be allocated for local infrastructure. So in the allocation of that 70%, it is all up to the priorities in that district where to put the allocations, either in roads or flood control, Mr. Chairman. So at the end of the day, ang kwan po nito is actually, as I mentioned, it has to go through the process of the projects would have been included in the regional budget proposal. Kaya nga, Mr. Chair, bakit po napakalaki naman ng pinondo po dito sa mga probinsya na ito, when in fact, wala ho siya doon sa top 10 list ng flood control. Billions po yung pinondo. Ano po ang basis, legal basis po, na pondohan itong 5 probinsya na ito na hindi naman po flood prone sila, Mr. Secretary? Ito po kasi yung situation, Mr. Chair. As far as the National Expenditure Program that is submitted, these are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. However, Mr. Chair, I think we know that actually after the General Appropriations Act, marami po yung mga projects that are included. I understand that, Mr. Chair, pero yun nga po, ibabalikan na lang ho natin yan because ang tanong po natin, napakalaki naman po ng pondo at saka napakaraming flood control projects ng mga lugar na ito. Hindi po ba ninyo nasilip ito nung nilagay po ninyo sa NEP? Did you check man lang or ask as you're planning or whoever is in charge na kailangan natin lagyan dito ng flood control, Cebu, blah, blah, blah. Sana, tinignan din ho natin kung magaling ho yung planning natin, kung sino man niya may hawak dyan, binabaha ba? Ang tanong po dyan, binabaha ba? Bakit tayo magpopondo rin sa lugar na ito kung hindi naman po binabaha? It's a waste of money, Mr. Secretary. Waste of time also. Halatang-halata ho eh. Popondohan mo dito, gagastusan mo na wala namang baha. Di po ba? I mean, am I right? Yes or no lang, Mr. Secretary? Yes, Your Honor, I agree. Mr. Secretary. Yes, Your Honor, I agree completely. All right. Now, I'll go back to you, Mr. Secretary. Mr. Chair, let me ask this question to the Department of Budget and Management. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chinecheck? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo. Hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control, kailangan ito to justify? I mean, release lang ho tayo ng release kasi sabi ni congressman, sabi ni ganito, hingan ko ng pondo, etc., etc. Kailangan ko kasi baka hindi. Pag hindi ko nireleasean, baka ipitin ang pondo ko sa budget hearing. Mr. Chair, good afternoon, good noon po sa ating lahat. Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Naka-line item po
lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa, nakasulat po dyan. Yung Pero- mga projects, yung mga flood control projects. I understand that, Madam Secretary, pero my point is, wala po bang pagkakataon? Kasi baka mamaya mali na po yung nililista. Hindi na po Correct, tama. tama. If you see something wrong, okay, nandyan nga po yan, line item, pero hindi na po tama. Hindi po ba pwedeng i-correct po from Senator your end? Erwin, may I interrupt? I think the good secretary has not taken his oath yet. May correct. Naku. Kailangan mo naman So, pauuan ni Sorry, Marcos late po Jr. ako. I came Director from General, another... can you please administer the oath of the Secretary of DBM? Truth and nothing but the truth in this proceeding. So, kayo na. Proceed, Senator Nag-I do eh. Erwin. Yeah, my question here is, Mr. Chair, para kay Madam Secretary, is like, tama ho, I mean, nasa line item, etc., kailangan ninyong pondohan yan, pero hindi po ba medyo questionin man lang na nakakaduda na po Tama, dahil, tama. teka muna, masyadong malaki ito, bobondohan natin ito na wala namang baha dito, or at least kahit na to check lang po, counter check na baka Wala po kaming wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Wala din po eh. Yun ang sabihin mo. Wala rin po. Opo. Wala po. Okay. Okay. Now, let me move to the Commission on Audit naman. Ito pong can you identify contractors, isa commissioner, with repeat adverse audit finding who still continue to receive new projects? Meron po ba kayo listahan na itong contractor ito blacklisted, itong contractor na ito substandard? Meron kayo? Wala. Sir, meron po kaming ongoing list, sir. Pero as to yung mga blacklisted contractors po, manggagaling po kay DP. Pero meron na din po kaming parang database, sir, na ginagawa po ngayon. And yung data po ngayon ay nasa 2022 to 2024 na po, sir. All right. Balikan ko po si Secretary Bonoan. Mr. Chair, Mr. Secretary, ano po, wala po kayong list. Yung kagaya po nasabi ni Senator Raffy kanina na isa lang po ang kuan, pero lahat pumasa, isa lang ang blacklist nyo. Of this 15, lahat po ito good performance so ito since 2022, lahat po nagawa nila, na kumpleto nila yung project. As far as our monitoring records are concerned, Mr. Chair, this is completed naman yung sa records namin, no? Completed. As far as the central office records are concerned, actually, I'm not saying that in the field this could be a different story, but actually in our monitoring records in the department, they are completed because completed po lahat yung records, completed po. Completed, pero what I'm saying is like hindi nyo sigurado sa inyo sa main office, lalo na yung office mo, kung yung proyekto kagaya na pinakita ni Chair Marcoleta kanina, yung wasak o durog na tulay or whatever it is, yung embankment, hindi ho ninyo monitor yan kasi Hindi. Because we... so pwede kayong dayain ng mga tao ninyo sa region, sa district, pwede magsinungaling at sasabihin, Secretary, tapos na po ito. So wala kayong way to find out na yung project na yon completed at hindi substandard? Wala pong ganon? Well, we rely actually on the data that is fed to us, actually, the central office, Your Honor, at that point in time. No? But, This data, Mr. Secretary, you're just relying sa mga tao ninyo sa field, sa district engineer, Yes, Your sa Honor. regional director. Yes, Tama Your po? Honor. Tama po. So, ang ibig niyo pong sabihin, yung dadaan ng kuntulay, kung pupunta ako sa probinsya ngayon, hindi ko sigurado kung safe po ba yun, talagang matibay ba yun, because you're just relying. Paano kung substandard po yung tulay? Kagaya po nang nangyari sa Kabagan, Isabela. Paano po yun? How? How will you know? How will I know? Na driver mo, kasama ko, pamilya ko, mag-out of town kami, long weekend pa naman, next week, this Thursday. Paano pala, kung substandard pala ho yung tulay na yun? Let's not talk about flood control muna. Let's talk about these projects. Kung hindi po ninyo na monitor
At yung umaasa lang kayo sa mga tao ninyo. How are we going, ika nga, masasabi natin na safe yung kalsada na yan, safe yung tulay na yan. Eh kung umaasa lang po kayo sa report ng district engineer, project engineer, regional director, eh may kutsabahan ho yan eh. Let's face it, alam niyo naman ho, may kutsabahan. Correct. Tama po ba? With your RD, DE, project engineer, at saka contractor, may kutsabahan na yan, May Mr. kutsabahan. Secretary. Meron. Your Honor, I think your premise is correct. That I think at the central office, even me, I would just have to rely on the authenticity of the reports that come to me. Actually, Walang mangyayaring ghost project, walang mangyayaring pag-honor sa isang pagbibigay ng project sa isang contractor. Kung walang ika nga, ganun-ganun na lang ba? Anak ng tokwa. Promotor ho talaga dyan mga kababayan. Hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng ghost project kung wala kasabwat sa loob ng DPWH. At hindi magkakalakas ng loob yung mga tao sa DPWH kung walang malaking taong humahawak sa kanila. Di ba? Mga small fish lang ang kinakausap ng mga senador natin dyan. Maniwala ko kayo mga kababayan. Yung mga malalaki, nandun sa Malacanang, nandun nakaupo. Lahat tayong pinapangalanan dito, pero ang atin dito, naguhugas kamay yung mga merong saltik na yan. Maniwala ko kayo mga kababayan. Hindi gagawa, hindi, anako, Secretary Bunuan, mag-resign ka na. Wala kang kwentang sekretary ng DPWH. Anak ng toko, from 2022, ikaw ang sekretary niyan. 2023 pa lang, meron ng issue ang flood control. Umabot na tayo sa 2025. Hanggang sa ngayon, wala pa rin ho kayong nahuhuli. Nagsusumigaw na yung mga ebidensya, mga kalsada, sira-sira, mga... Di ba? Huwag tayong maglokan dito, sekretary. Mag-resign na ho kayo. Wala ho kayong credibility, wala ho kayong karapatan dyan sa pwesto na yan. Sa bagay, pati yung amo mo nga, wala eh. Mga inutil kayo from the field offices, all over the country. Okay. So until such time that there's a report, there is a report that will come to me that hindi tama, then that's the time that I have to have an action on it, Your Honor. My last question, Mr. Secretary, to give way to to our colleagues here. Mr. Secretary, alam niyo, namomonitor niyo ho ba na karamihan sa mga RD ninyo at district engineer ay mga kontratista din? May mga construction company? That they have construction firms? Hindi po. This is one thing that I want to unearth actually in this process, Your Honor. Hindi niyo na rin ba narinig yung in-house construction? Anak ng Petrang Garabate. Mag-aapat na taon na kayo, hindi nyo pa rin trinabaho yan. Hindi pa rin kayo napag-curious. Kaya nga napaka-inutin niya si Bunuan eh. Dapat mag-resign na yan, sa totoo lang. Kung ako nandyan, sir, 2022 nandyan na kayo. Hanggang sa ngayon, hindi nyo pa na-unearth yung mga dapat yung unearth na mga kasapi dyan sa ahensya na yan. Tapos yung mga merong kaibigang kontraktor. Ang bira. Mr. Secretary, kami na lang gagawa, kagaya po na Walang nangyari kwenta. sa akuan. Kami nang gagawa, ako nang gagawa dahil ako district engineer kasi may construction company. Hindi nyo rin po naririnig yung in-house construction na yan? You are asking whether Yes. there are district engineers who are contractors? Yes. Mr. Will you not also ask how many congressmen are contractors? Nako, yarita. Mamaya pa yun. Gaganyan. Alam niyo kung nanonood lang yung mga congressman, napaganito sila. Napailag silang gano'n. Second round, Mr. Chair. Dito muna sa second round yung tatanungin ko. Yes. Go ahead, Mr. Secretary. Well, I cannot ascertain anything, but I think honestly I have heard of this. Ang huli na lang, I'm sorry, Mr. Chair, I lied to you. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your intern lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Your Honor. Wala rin. Okay. Wala, Kasi, sir- kasi wala kang kwenta. Anak ng tokwa, wala mong background check. Pagka pumasok ka dyan,
walang background check, nagpagawa ng flood control ang pamahalaan. Walang flood control, hindi mo papaimbestigahan yung mga tauhan mo, baka inuugag ka na. Wala kang kwenta eh, walis ka na dyan. Sir, Alam niyo, dapat kay Bunoan saan mapunta? Sa kulungan. Negligence. Di ba? Kapabayaan sa trabaho. Kasi kung hindi siya nagpabaya, hindi tayo aabot dito sa punto na to. Kaya yung si Bunoan, dapat yan makulong. Tanungin ho natin yung mga kababayan nating nabaha. Sa tingin niyo ba mga kababayan, para hindi na pamarisan. Para at least kung ikaw ay incompetent, kung ikaw hindi qualified sa isang pwesto sa pamahalaan, pagka inalok sa'yo, hindi mo basta-basta, anak ng tokwa, DPWH, ang kukunin ko yan, ang daming pera dyan. Hindi ganon. Di ba? Kasi ngayon, kahit na inutil ka, kahit wala kang alam sa trabaho mo, pagka inassign ka dyan, kukunin mo kasi daming pera, di ba? Ngayon, para hindi na maulit, pagka ikaw ay inutil na head ng isang ahensya, tapos nagkanda-hendot ang ahensya, dapat automatic kulong ka. Sang-ayon ho ba kayo? Ito, tanong natin sa mga kasama natin dito sa PHFD. Sang-ayon ho ba kayo na dapat yang si Manny Bunoan dapat makulong yan? I-comment nyo sa baba. sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. I yield the floor. Second round na lang po ulit. Sandali lang po ito, no? Bago ko makalimutan, Madam Secretary of the DBM, EBM. will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, 2024, and 2025. Yun lamang unprogrammed and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control, 5%. And then, DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Tsaka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo, total, Madam Secretary, 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24, at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, Your tas Honor. follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon.
Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Migs? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Tarlac, kasama kaya okay lang naman? Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, well, equity. Logic. What is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary, hindi naman siya nagugutom, doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito eh. Well, excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. No? In the field. So whatever is the proposal. Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib Opo. ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on. Yun muna po. I will call the former Senate President, Senator Subiri, for your questioning. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, good afternoon to all the members of the DPWH Good afternoon. and Secretary Pangandaman and all the other departments. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together, but together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec. Yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakaigpit. Okay. Sige na, bigay ko na yan. Okay, hindi na niya kasalanan yun. Pero hindi natin mababago dito ang katotohanan na kung talagang, di ba, binawasan na, dinagdagan na, sabay ka, mga congressman, may kasalanan, ba't di ka nagsalita? Bakit tayo bakit hindi ka nag-resign? To show, mag-protest resignation ka. Anak ng tao ka, paano ako magtatrabaho? Tinanggal yung alis na ako, bahala kayo dyan. Mr. President, aalis ako. Kasi akong pagpubuntunan dito, bakit nananatili ka pa rin dyan sa pwesto mo na yan? Kasi gusto mo rin. Kasi may pera dyan. Secretary Bunuan, huwag tayo maglukuhan dito, anak ng tao ka. Kahit na paano pa natin i-sugarcoat yan. Nakailang taong ka na, nakatatlong taong ka na sa pwesto mo. Hindi, walang ito hindi ko kilala yung mama na yan. Kasi kung talagang, wala na, tinanggal nila, wala na sa BICAM, napunta saan, kung saan nilagay yung pondo namin, ba't di ka mag-resign? Para mapakita mo siyang bayan ng Pilipino na umalis ako dahil ginilaya ang na yan, yung budget natin. Di ba? And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang
cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila. Para sa mga taga-Tarlac ha, dyan sa Bamban Tarlac, napadaan ako nung isang araw dyan. Mga kababayan, yung pagitan ng mga solar lights ay tag 5 hakbang lamang. Talagang kitang-kita korupsyon dyan. Yung mga dumadaan, isend nyo ho yung video kay Senator Rodante Marcoleta, taga-Tarlac yan eh. Para makita niya kung gaano katinding korupsyon. Ano, hindi mo yan eh. DPWH yan, di ba? Sa tabi ng kalsada yan eh. Linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the president is in the right track. Kasi I've seen the president's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Yan. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Oh. Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Oh. Ba't niya linagay doon? Tama yan. Sinabi ni chairman. Maraming project dyan, ghost. Meron pa nga, hindi ghost. Ginawa, pero kalahati lang. Supposed to Pagka tayo dito eh naglinis-linisan, kagaya ng ginagawa nila dito kay Zaldico, kay Sio nag-divest na daw dyan sa SunWest Corporation. Napakalaking kabalbalan ng mga nangyayaring hearing dyan sa Senado. Huwag na tayo maglinis-linisan. Tama yan, Senator Mig. be 100 linear meters. Banatan Naging mo yan. 15 linear Mabilis meters na. na lang. Di dapat kasuhan yun because that's a public infrastructure project. If it is not 100 linear meters under the contract, they do 50 linear meters. You can file a case like what they did to Napoles and file a case against them for substandard projects. Kung pag na yun, gumuho ng tubig, gumuho din yung project. Labas ng kabilya, walang kabilya, kawayan lang. Nandun sa Albay, sa home province ng aking nanay. Panay, Coco lumber. Diyos ko po. Tsaka My bato. goodness. Tapos semento. Yung semento, mas manipis pa sa platito yung semento. Yan, kasuhan yan. Kasuhan ka agad yan. Tapos tignan mo yung proponent. Kung wala po sa NEP yan, sino ba naglagay na politiko dyan? Yan ang tanungin natin. Kasi there's always a day of reckoning in the elections. You will always say, kayo pala proponent na itong mga substandard projects. Ay lagot kayo sa amin kasi binaba kami dito. That's the elephant in the room, Mr. Chairman. I did not want to make an opening statement, but watching this talaga angers me. And I am so happy that the minority leader, together with Senator Lacson, together with Senator Sherwin Gatchalian, our chairman of the Committee on Finance, and the members of Congress now will be transparent. If there are amendments to be made in this budget, let's defend it on the floor. Kung may kalsada doon sa gitna ng probinsya ko ng Bukidnon, walang tulay, yung mga teachers nalulunod, yung mga estudyante nalulunod, I will stand up here and defend a bridge project for that. And then convince my colleagues for that amendment with the approval of the local government unit, the RDC, and the DPWH. Pero yung mga bulagaan lang na after one night, nandun na lahat. Wala na po silang mavevet, wala na po silang magagawa. Kawawa din yung mga to. They become our punching bag. But let's start from the beginning. Where did the funds come from? Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Parang sa nangyari sa Napoles. Sa ano hinuhugot-hugot, 'di ba? Yung dapat merong pondo para sa PhilHealth o yung sa PhilHealth o hinugot yung PhilHealth na dapat nakapondo doon sa ano na yon, doon sa particular na ahensya na yun. Siya nila dinala yung pera na yon. Yung pinanukalang budget para sa Department of Education, tinapya saan linagay yon? Linagay ba diyan sa SunWest Corporation? Sa SunWest Di ba? Hindi natin alam. Nilagay ba dyan sa HITO ng mga flood control? Hindi natin alam eh. So hanggat hindi natin na-address yung itong mga ganitong klaseng issue, naglolokohan lang tayo. Ngayon, ilabas nyo na yung small committee report. Tapos sa usapan. Lumabas lahat ng pangalan. tokwa. May mga politiko ay ilabas sa mga pangalan. Ilinabas nun ni, at that time it was Chairman Chofisto Gingona III. Yung anak ni Vice President o Senator. Linabas niya for them to defend themselves in the annals of the halls of the public opinion. So, Mr. Chairman, I pray for you.
I want you to have more power, more strength, and better health. Because in the next few meetings to come, in the next few hearings to come, people will look towards you and this committee, together with the DPWH and the... Now, I'm so happy that Ma'am Mina Pangandaman, she inspects projects na. Maganda po yan, ma'am. You're the only secretary of the DBM that I know who's gone out of the office and actually do actual inspection. Kasi tama po yan. Kasi pag humingi sila ng pondo sa project na yan, alam na ni Ma'am Mina, bakit ko bibigyan ng project yan na palpak yung project na yan. So at least alam niya na. So I salute them for now their process for reform. But we must fix what has happened in the past. And if cases have to be filed, let's file the cases if need be. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your prayers, Senator Monsignor. Prayer for you, Mr. Chairman, and the members of this Thank you. committee. Thank you. Pambira talaga to si... In my list, Senator Mark Villar, Senator Win, Ay, di. Mr. Wag na yan. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Tayo siya ngayon doon. Huwag kang mag-alala. Ako sa Kristan, itong si Senator Bigsubiri, pag darasaluan namin kayo, Senator Rodante Marcoleta. Kasi kayo lang ang merong lakas ng loob. Kayo lang ang binabakapan ng napakaraming mga Pilipino dito sa usapin na to. Wala hong, maraming senador dyan, pero hindi ho nila kayang gawin yung ginagawa na yan. Itong si Senator Rodante Marcoleta. Yung tipong lahat kakalkalin, lahat pag-uusapan, hindi ho nila kaya yan. Ang trabaho na yan, naangkop lamang doon sa mga senador na buo ang dibdib. Yung mga mahihinang nila lang, hindi ho sila pwede dyan. Ito kasi may track record to. Pag kami inumpisahan to, tinatapos niya. Pagka inumpisahan niya, kagaya nung sa ABS-CBN, inumpisahan, tapos. Ganyan nun mga kababayan. Kaya dito sa flood control na to, nitong si Senator Rodante Marcoleta, uumpisahan natin yan ng malumanay. Hindi naman yung kagad, bibira tayo ng papunta agad saka dito, papunta dito, siya may kasalanan dito. Hindi. From the top. Yan. Umpisahan natin. From the top, pababa tayo kung sino nga ba ang ugat ng kaliwat ka ng korupsyon ng flood control sa ating bansa. So always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Konti na lang, hindi pa ata tayo aabot ng 960,000 subscriber dito sa video na to. Anong magagawa natin, di ba? Maraming salamat to mga kababayan. Mali natin ng Pilipinas. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Mabuhay ko kayo.